we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nagkabitak-bitak ang ilang palayan sa Kalasyaw, Pangasinan kasabay ng pagkatuyo ng ilang irigasyon. Nakatutok si Russell Simorio. Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan sa barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan dahil sa init ng panahon. 4 na linggo ng tuyo at walang supply ng patubig mula sa mga irrigation canal. Hindi makapagsimulang magtanim ng palay ang magsasakang si Ma'am Pablo. Lugi raw siya sa nakaraang harvest season kaya umaasang makababawi ngayong second cropping season. Wala pa yung tubig. Kailangan na namin yung tubig sa NIA. Talagang mag-uumpisa na kami. Wala. Hindi kami makapagtanim. Yan talaga. Kahit may deep well kami, luging-lugi. Bukod sa Talibao, tuyo rin ang mga irrigation canal sa Bunlag, Mangkup, Kalasyaw, Lasip at Malabago. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, ekta-ektaryang palayan sa lalawigan ang hindi matamnan ng palay dahil sa epekto ng El Nino. Wala talagang patubig, di sila nagtatanim. Alam naman nila yon. If we travel sa Pangasinan ngayon, lalo na dyan sa Western Pangasinan, di na sila magtatanim after first crop ng rice. Ayon sa National Irrigation Administration, inaalam na ang mga lugar na hirap sa patubig pero tiniyak nilang tuloy-tuloy ang supply ng patubig ngayong second cropping season. Tuloy ang validation na ginagawa, ang site inspection para matugunan ang pangailangan may kinakarap na tayo ninyo pero siniya po ng NIA na sapat ang patubig. Iminungkahi ng OPAG sa mga magsasaka na magtanim muna ng drought-resistant crops para hindi magkaroon ng problema sa patubig. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nakaranas naman ng pagbaha ang ilang bahay at kalsada sa Kasiguran at Dilasag sa Aurora dahil sa pag-ulan. Narito ang report. Pinasok ng baha ang ilang bahay dahil sa pag-ulan na dulot ng shear line at amihan sa Kasiguran, Aurora. Ang ilang bahay sa Barangay Marikit, abot hanggang binti ang baha. Binaha rin ang ilang bahay sa Barangay Tineb. Humupa rin ang baha matapos ang ilang oras at pagtila ng ulan. Binaha rin ang ilang kalsada sa Dilasag dahil sa pag-ulan. Umapaw kasi ang tubig sa ilog. Apektado ang ilang residente at motorista. Samantala, unti-unti nang lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na low pressure area. Huli itong namataan sa layong 1,235 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok yan ng PAR sa loob ng 24 oras at inaasahan ding lalakas muli bilang bagyo kung sakali tatawagin ito bilang bagyong Kabayan. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto pero kapag lumapit na ito ng tuluyan sa bansa ay maaaring magpaulan ang trough nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng shear line at amihan na dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Ilocos Provinces, Aurora at Ifugao. May heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kasamang Visayas at Mindanao. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Isang barangay chairman sa San Carlos City, Pangasinan, patay sa aksidente sa motorsiklo. Angkas nito, sugatan. Tutukan sa report ni Russell Simorio.
Kita sa amateur video na kuha ng concerned citizen ang isang lalaking nakahandusay at duguan malapit sa nakatumbang motorsiklo sa Perez Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. Sa malapitang kuha, makikitang wasak ang suot na helmet ng biktima. Ang lalaki sa video, napag-alamang si Alejandro Calugay, 55 anyos, chairman ng Barangay Cubol. Dead on the spot siya sa tindi ng sugat sa ulo. Sugatan naman at nagpapagaling sa ospital ang kinakasama ng biktima na angkas niya sa motorsiklo. Nandun na sila sir na nakandusay. Masakit. Masakit para sa amin sir kasi sila na lang yung natitira sa amin sir. Ayon sa pulisya, papunta sa City Hall ang biktima para makipagkita sa residenteng humihingi ng barangay assistance. Aksidente raw siyang sumemplang hanggang sa magulungan ng paparating na truck. Natumba yung motorsiklo at sumimplang yung driver natin. Eksakto naman padaan yung dump truck. Yung driver ay nasagasahan siya ng truck. Ito naman yung ataran niyang pagkamatay. Malago siya sana sa batas. Huwag niya yung tumabuo kasi mahal na mahal namin yung kapitan dito eh. Hawak na ng pulisya ang driver ng dump truck na maharap sa kaukulang kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng dump truck. Si Calugay ay manunungkulan sana sa kanyang ikalawang termino bilang chairman matapos manalo ulit sa katatapos na eleksyon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Nakahanda na ang tulong pinansyal na ibibigay sa mahigit 1,000 pamilya na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyong Egay sa Mangaldan, Pangasinan. Mula sa 14 na barangay ang mga benepisaryo. Ngayong araw isinagawa ang validation sa mga beneficiary. Nagpaliwanag naman ng lokal na pamahalaan kung bakit sa 30 barangay sa bayan ay mga residente lang mula sa 14 na barangay ang makakatanggap ng ayuda. Ito ay dahil daw sila ang binaha na tumagal ng 3 araw. Samantala, lumang bus na sumasalamin sa kasaysayan ng bansa agaw pansin sa Dagupan City. Silipin sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Agaw pansin ang lumang bus na ito na nag-iikot sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan City. Sumasalamin sa kasaysayan ng bansa ang 1945 model bus na naging bahagi ng buhay ng ating mga ninuno na kabilang sa baby boomers o mga ipinanganak mula 1946 hanggang 1964. Kabilang sa mga dating sumasakay sa ganitong uri ng bus, si Nanay Delia de Villa. Ibinahagi pa niya ang kanyang nakatutuwang karanasan. Binigyan kami ng manok. Ngayon yung manok nasa bayong lumipad. Kaya tawanan kami, takbo doon, takbo ang mga tao. Mabuti hindi lumabas. Kaya noong nakita, ay tumatas ang balahibo ko. Gusto kong tingnan, kaya kahit busy, pinilit kong makapunta rito. Sa ganitong bus din sumakay noon si Aling Aida papunta sa Western Pangasinan. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko ito kasi talagang ito ang sasakyan noon. Hindi pa uso ang aircon. Bagamat hindi na naabutan ni Jerome ang ganitong uri ng bus, tila ramdam na rin daw niya ang kakaibang feeling sa pagsakay sa vintage bus. Ngayong siya nagmamaneho with matching old uniform. So para na rin akong nag-drive nung panahon ng 1945. Ang mga lumang bus, hindi lang daw sumasalamin sa sinaunang transportasyon. Bagkus, simula raw ito ng unti-unting pag-usbong ng ekonomiya, komersyo at maging ang mas mataas na antas ng edukasyon. Ito yung nagbukas ng the avenue of progress for the city. Bukod sa Dagupan City, dadayo rin ng vintage bus sa Alaminos City, Lingayen at Binalonan sa Pangasinan at maging sa City of Pines. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang negosyante nagsimula ng magpatayo ng pwesto para sa baratilyo at food strip sa Dagupan City. May live report si Joan Punsoy. Joan? Chris, tiyak na marami na namang mapapasyalan ng ating mga kababayan.
Maaga nang nagpatayo ng stall sa Galvan Street ang ilang negosyante. Pinayagan na silang pumesto sa lugar para sa baratilyo na bahagi ng Dagupan City Fiesta. Taong-taong nakikibahagi rito si Mike na may mga panindang RTW. Ma'am, umaasa kami sana yung mga suki namin bumalik din sila at saka bumili sila sa amin para naman tumubo lahat ng nagtitinda dito sa Baratilyo. Sa kabilang kalsada naman, sa Zamora Street, nakapwesto ang food strip na tiyak dadayuhin lalo na sa gabi. Yun ang kasi nakasanayan natin sa Dagupan para ma-enjoy naman ng mga Dagupenyo yung spirit of Christmas and also the celebration of our city fiesta. Sa bisa ng Ordinance Number 0851, simula ngayong araw, November 15, 2023 hanggang January 30, 2024, pansamantalang isasara sa mga motorista ang Galvan at Zamora Street dahil sa baratilyo at food strip na bahagi ng 2023 Dagupan City Fiesta at Pasko at Dagupan. Dahil na rin sa inaasahang dami ng mga bisita, asahan din ang mas mahigpit na seguridad dito sa lugar. Samantala, ayon naman sa Public Order and Safety Office, nag-abiso na sila sa mga motorista kaugnay sa pinatutupad na traffic rerouting. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, estudyanteng nakabaril sa kapwa estudyante sa isang universidad sa Tuguegarao City, sinampahan na ng kaso. Tutukan sa report. Sinampahan na ng kaso ang estudyanteng bumaril sa kapwa niya estudyante sa isang universidad sa Tuguegarao City. Kinilalang sospek na si Christian Rafael Ramos, 19 anyos, third-year medical technology student at tubong City of Ilagan sa Isabela. We will file a frustrated murder case and yung violation po ng Omnibus Election Code, yung BP 881, yung gun ban po natin. So, yun po ang mga final natin na kaso doon sa ating suspect. Una nang nakita sa loob ng sasakyan ni Ramos ang isang caliber 45 na baril na may isang bala at magazine na may 3 bala habang natagpuan ang isang basyon ng bala sa pinangyarihan ng krimen. Ayon pa sa PNP, makailang beses din daw na pinagpupukpok ng sospek ang biktima. Nilinaw rin ng PNP na matalik na magkaibigan ang dalawa at sinasabing na in love daw ang sospek sa biktima pero kaibigan lang daw ang turing ng huli. Kaya lubharaw na nasaktan ng sospek. Unang-una, pinarespondihan ko po yung place of incident, pinapuntahan ko ng investigador at pinalockdown ko po ang buong Tuguegarao through checkpoints po sa lahat ng mga boundaries natin. Kaya po kung mapapansin natin, hindi nakalabas itong suspect natin. Before ng checkpoint siya huminto at doon na humingi ng saklolo sa kanyang father. Isinuko si Ramos ng kanyang ama. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang kaanak ng sospek. Ginagamot sa ospital ang biktimang si Althea Vivian Mendoza, kaklase ng sospek na tubong City of Ilagan din. Nagtamo siya ng tama ng bala ng baril sa leeg at sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa pamumukpok. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Inaalam na ng PNP kung sino ang may-ari ng baril na ginamit ni Ramos dahil hindi raw ito rehistrado sa kanya. Nag-deploy na ang kapulisan ng karagdagang puwersa sa harap ng mga paaralan at mga pangunahing institusyon dahil sa insidente. Samantala, hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng universidad pero base sa isang opisyal na pahayag, kontrolado na raw ang sitwasyon sa universidad. Kaisa rin daw ang universidad sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mga may-ari ng St. Bernard Dog na isang atraksyon sa Baguio City inisyuhan ng notice of violation dahil sa kawalan ng health card. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Bukod sa malamig na klima at magagandang pukpasyalan, isa rin sa atraksyon sa City of Pines ang mga St. Bernard Dog kung saan pwedeng magpakuha ng litrato kasama ang mga maamong aso. Ilan sa St. Bernard Dog makikita sa Mines View Park, Wright Park at maging sa Lion's Head. Hindi raw kompleto ang Baguio City experience kung walang picture kasama ang St. Bernard Dog. Pero ngayong linggo, 4 na may-ari ng St. Bernard Dog ang inisyuhan ng Notice of Violation ng Baguio City Veterinary and Agriculture Office. Bukod sa kawalan ng business permit, napag-alamang walang vaccine card at health card ang mga aso. Wala silang permit kaya hindi pwedeng i-display. Kaya ang instruction ko sa mga owners, pagbalik namin at wala yung permit, kailangan namin i-impound yung aso.
Hindi naman ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagkuha ng litrato kasama ang St. Bernard dog, pero mahalagang matiyak din daw ang kalusugan at kaligtasan ng aso. Ang message namin sa kanila, you have to follow the rules and regulations. Kung ang mga batas natin, laws and regulations, governing that business, kailangan tumupad sila. Binigyan ng 2 linggong palugit ang mga dog owner para mag-comply sa regulasyon. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga pet owner. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mahigit 800 na kumandidato sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa nagsusumite ng SOSE. Narito ang report. 2 linggo matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections, aabot pa lang sa 700 ang nakapagsumite ng kani-kanilang Statement of Contributions and Expenditures sa Mangaldan, Pangasinan. Mahigit 800 pang kumandidato sa katatapos na BSKE ang hindi nakakapagsumite ng SOSE. Inisyuhan na sila ng COMELEC ng Notice to Comply. Para talaga hindi nila makalimutan yung kanilang obligasyon na mag-file ng SOSE. Alinsunod sa Section 14 ng Republic Act 7166, itinakdang paghahain ng SOSE sa loob ng 30 araw mula nang matapos ang eleksyon. Si Cesar Garcia Jr. ng Barangay David, aminadong hindi agad nakapagsumiti ng SOSE, pero may dahilan naman daw siya kung bakit hindi kaagad nakasunod sa guidelines ng COMELEC. Sakit ka kasi ako, may sinap pa ng kunti ngayon. Hindi ba ako masyadong gumagaling? Umaasa ang COMELEC Mangaldan na 100% ang compliance rate sa pagsusumiti ng SOSE. Panawagan din ng tanggapan sa mga hindi pa nakapagsumite na iwasan ang last-minute submission. Huwag nang paabutin sa last day kasi marami ng pila yon. The fact na hanggang 8 to 5 lang kami. Wala kaming overtime sa pagtanggap ng SOSE. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pinatunayan ng Mapua Cardinals kung bakit sila ang League number 1 matapos talunin ang Perpetual Altas 69-53. Tinangkapan ng Altas na humabol sa 4th quarter pero tumikada ng 3 si Paulo Hernandez ng Mapua para sa biggest shot of the game. Bukod kay Hernandez, bumida rin si Clint Escami sa kanyang 17 points, 4 rebounds, 4 assists at 6 steals upang tanghaling player of the game. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Oplan Galugad isinagawa sa Dagupan City Jail. Narito ang exclusive report. Isa-isang kinapkapan ang mga person deprived of liberty o PDL sa isinagawang Oplan Greyhound sa Dagupan City Jail. Ininspeksyon ang gamit ng mga PDL, saka pumasok sa selda para halungkatin ang posibleng nakapuslit na kontrabando. May sariling team at K9 ang BJMP Dagupan sa Oplan Galugad. Sumailalim din sila sa training. Napaka-importante po nito para ma-maintain po natin yung tinatawag na zero contraband yung ating facility dahil alam naman natin na lalong-lalo na yung illegal drugs pag napasukan tayo talagang makakasama yan sa pangkalahatang disiplina at kaayusan ng ating pasilidad. Walang mga illegal na droga na nakumpiska, liban na lamang sa tinatawag na nuisance contraband. Hindi rin po natin kasi maiwasan yung mga nuisance contraband. Minsan-minsan nabawal yung metal. Sometimes we still found out na may mga metal spoon, metal fork, at saka mga kaldero, and also the glasses. Maraming mga glasses and also the ball pens, the shavers, yung mga nuisance ba. Nakakasira po siya sa samahan dito po sa loob ng BGMP po. Bawal po. Mas paigtingin pa raw ang operasyon lalo ngayong holiday season. Inaasahan kasi ang mas maraming bisita ng mga PDL kasabay ng inaasahang mas mahabang araw ng pagbisita sa BGMP. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, tinatayang nasa 108 kilos ng botsa o double dead na karne ang kumpiskado ng Tarlac City Meat Inspection Unit sa isang palengke sa syudad. Ang mga nakumpiskang botsa itinapon sa condemnation pit na matatagpuan sa slaughterhouse ng Tarlac City. Ipinagbabawal sa Meat Inspection Code of the Philippines ang pagbebenta sa merkado ng mga karne na hindi dumaan sa maayos na proseso dahil maaari itong magdala ng sakit.
Pagtumba at pagsipa ng ilang kabataan sa mga barrier sa plaza ng Burgos sa Vigan City nakuhanan ng CCTV. Tutukan sa report. Makikita sa CCTV ang pagtumba at pagsipa ng mga kabataang ito sa mga barrier at mga sirang ilaw sa paligid ng Plaza Burgos ng Vigan City. Ayon sa otoridad, marami na umanong mga nasirang gamit sa loob at labas ng plaza. Isa na rito ang swing at playground nito. Nung una, yung sa CR natin, bale sinira na naman yung coin dispenser natin. Tapos nakakuha sila ng mga coins. Tapos yung ikalawa naman, yung doorknob na naman. Tapos yung mga wall lamp sa may comfort room. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang mga kabataang nanira sa mga pasilidad. Nung na-receive natin yung report na may mga bata na sumira dun sa mga ilaw ng Plaza Burgos, agad tayong nag-backtrack ng CCTV, which is na-identify natin yung isa, pinatawag natin including yung parent, siya na din yung nag-reveal ng mga identity ng mga kasama niya. Isa sa mukha ng syudad ang Plaza Burgos, kaya dismayado ang otoridad dahil sa nangyari. Very dismayado po kasi parang yung mga kabataan ngayon parang wala na silang disiplina. Tapos hindi na nila sinusunod yung mga payo ng magulang nila. So dapat mag-aral silang mabuti. Pangalagaan din natin yung mga gamit ng gobyerno kasi galing din naman po yun sa pera ng taong bayan. Ayon sa otoridad, na-turn over na sa DSWD ang mga bata at dadaan sa community service. Sa nangyaring ito, mas paiigtingin pa umano nila ang curfew sa mga pakalat-kalat na menor de edad sa syudad. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Saragossa, Nueva Ecija sa pamilya ng batang nasawi matapos na gilitan ng hostage taker. Bumuhos din ang pakikiramay mula sa mga kaibigan, kamag-anak at mga guro na naulilan ng biktima. Wala pa rin pahayag ang otoridad tungkol sa nangyaring hostage taking. Pero tuloy daw ang investigasyon para malaman ang tunay na kalagayan at motibo ng sospek kung bakit niya nagawa ang krimen. Base sa inisyal na impormasyon na nakalap ng mga otoridad, ang napatay na hostage taker na si Julius Cesar Ton ay dating barangay kagawad at nagtrabaho rin bilang bodyguard ng ilang prominenteng tao sa Abra. Pagkabigay kami ng financial assistance na rin, saka po nakipag-coordinate na po ako sa aming MSWDO para ma-assistihan din sila din sa kanilang hospital din. Katapangan at kahandaan ng Armed Forces of the Philippines sinubok sa Joint Combined Arms Live Fire Exercise and Urban Operations. Silipin sa ulat ni Gab De Luna. Maagang naghanda ang Armed Forces of the Philippines sa ginanap na Joint Combined Arms Live Fire Exercise and Urban Operations sa headquarters ng 4th Marine Brigade, Camp Cape Bojador, Burgos, Ilocos Norte. Mahigit 1,500 active and reserve forces mula sa Philippine Army, Philippine Marines at Philippine Air Force ang nakilahok sa exercise. Inihanda ang naglalakihang ammunition para sa mga combat assets. Naunang pinaputok ang 105mm artillery at sunod naman ang Atmos 155mm. Matapos ang exercise, pinirmahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasama ang iba pang mga general at kasapi ng AFP ang ilang canister ng 155mm artillery bilang simbolo ng maayos na live fire exercise. Bahagi ang pagsasanay ng armed forces sa anumang posibleng hostile forces mula sa karagatan. And the objective that we would like to achieve is for us to make sure that the various components of the armed forces of the Philippines are interoperable. And when we conduct our operations, particularly our archipelagic defensive operations, we know already how to fit into the bigger picture, into the bigger defensive concept. Napag-usapan din ang masusing operasyon at estratehiya ng AFP sa kanilang istasyon sa Ilocos Norte, kung saan binubuo ng Armor Division 77 Infantry Battalion. Ayon sa AFP, mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong aktibidad sa Northern Luzon
dahil kabilang ang lugar sa mga vital interest para sa national security. Now we're challenging ourselves by experimenting with other areas in Luzon. And we've also been taking a look at other areas dun sa west side of Palawan. There is important value for us to do it here in Northern Luzon. It adds to the complexity of our operations and it also adds to our strategic messaging that we are able to implement in Ilocos. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 40 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.